So good morning po ulit at welcome sa Jomsi Church. Ang Jomsi Church ay non-sectarian, full gospel, Christian ministry whose main objective mission is just to bring all people regardless of religious affiliation. Ibig sabihin, ang Jomsi Church ay pinapangaral po ang purong-purong salita ng Panginoon. Full gospel. Wala po tayong dinadagdag, wala tayong binabawas, sapagkat pag ikaw ay nagdagdag, ikaw ay dadagdagan na sumpa. Kapag ikaw ay nagbawas, babawasan ka ng pagbabala. Kaya tawag sa atin ay full gospel, inahayag natin ang katotohanan, sapagat alam natin ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen po. Ang kaligtasan ay pinapangaral natin sa biyaya at habag ng Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya, tayo ay naligtas, hindi ng ating mabubuting gawa. Amen po? At sinabi po ni San Pedro sa mga gawa 4:12, ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesus. Salvation is found in no one else, and there is no any other name given under heaven among men that man can be saved. Wala pong pangalang ibinigay ang Diyos sa silong ng langit na suka de galigtas ng tao, kundi ang pangalan ni Jesus. Kaya ang kaligtasan ay wala po sa reliyon, ang kaligtasan ay sa ating magandang personal na relasyon sa ating Diyos. Amen? So palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah! Ayaw ng Diyos na mas marami kang palakpak sa mundo, sa artista, no? Sa tao, humisigaw ka pa, gusto ng Diyos. Mas malaki ang palakpak sa Kanya sapagat ang Diyos natin ay mahabagin at ang Diyos natin ay, siya po ay siloso. Amen? Siya po ay mapagmahal pero siloso pa rin ang ating Panginoon. At natandaan natin, last Sunday ay kung narito ka, napakinggan mo yung significance of deliverance. Yung kahalagahan ng deliverance, yung kahalagahan ng kalayaan ng tao, yung kahalagahan na ang hawak ng demonyo ay wala na sa iyo. Amen? Tayo po ay, ang kahalagahan nito ay sinasabi po doon para po sa ating preparation for the bride of Christ. Amen? Ito po ay children's bread, ito ay pagkain na bumubuhay sa ating pananampalataya. Ito po ay demonstration of God's kingdom. Amen po? At ngayon naman po, the message entitled, What Can We Learn from Balaam with the Talking Donkey? Balaam. Ano ba ang mga lesson ngayon? Meron pong 3 lesson patungkol po sa buhay ni Balaam. Amen? Na siya ay lumalapit, sumusunod sa Diyos, nakikinig sa Diyos. Pero ano ba ang matututuhan natin? Napakaganda po sa umagang ito. At ang text po natin ay dito po sa Numbers 22, verse 12 hanggang 20. Sa aklat ng bilang sa Old Testament po. Mula verse 12 hanggang 20. Sabi po sa verse 12, sinabi ng Diyos kay Balaam, hindi ka dapat sumama sa mga taong iyan. Huwag mong sumpain ang mga taong tinutukoy nila sapagat pinagpala ko ang mga iyon. Kinaumagahan, sinabi ni Balaam sa mga panauhin niya, umuwi na kayo. Ayaw akong pasamahin ni Yahweh sa inyo. Umuwi nga ang mga pinuno at sinabi kay Haring Balak na ayaw sumama sa kanila ni Balaam. Kaya't nagsugong muli si Balak na mas marami at kagalang-galang na mga pinuno kay Balaam. Pagdating doon, sinabi nila, ipinapasabi ni Balak na huwag kang magatubili sa pagpunta sa kanya. Pagdating mo raw doon, pararangal ang kanyang mabuti at ibibigay sa iyo ang anumang magustuhan mo, sumpain mo lamang ang mga Israelita. Verse 18, ang sagot ni Balaam, ibigay man sa akin ni Balak ang lahat ng gitot pilak sa kanyang palasyo, kahit kaunti, hindi ko maaaring suwayin ang utos sa akin ni Yahweh na aking Diyos.
Verse 19, gayon naman, dito na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin kung ano pa ang sasabihin sa akin ni Yahweh. Verse 20, kinagabihan, lumapit ang Diyos kay Balaam at sinabi sa kanya, sumama ka sa kanila. Ngunit, ipinapasabi ko lamang sa iyo ang sasabihin mo. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang buhay na salita. Amen? May the Lord bless upon reading of His Word. Kaya, ito po ay ano ba ang mga lesson na ito sa buhay natin? Ito ba ay magiging kalakasan natin? Ito ba ay lalakas tayo o makakalas na tayo kay Lord? Ito ba ay magiging mainit tayo sa Diyos? O tayo ay lalong manglulupaypay? Amen? Kasi ang salita po ng Diyos, parang martilyo. Kapag matigas ang ulo, pinupukpok. Ang salita ng Diyos naman ay parang apoy. Pagka ikaw ay nanlalamig, pinapaapoy ka. Ang salita ng Diyos naman ay parang salamin. Baka hindi mo na nakikita yung sarili mo, yung kalagayan mo. Ang salita ng Diyos ay langis. Para ikaw naman ay magkaroon ng kapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay parang tubig. Baka maruming-marumi na, kailangang maligo na tayo ng salita ng Diyos. So, what can we learn from Balaam with a talking donkey? Kasi po, si Balaam, ay kasama po doon nagsalita yung asno. Ano ba yung lesson na ito? At napakaganda po na ito. So, wag kang kukurap, wag kang magte-text, wag ka muna mag-cellphone, no? Makinig ka, wag ka muna magdaldal, no po? At sa susunod, wag ka na magpahuli, no? Dumating ka ng maaga. Kasi daig na maagap ang masipag. Kahit napakasipag mo pa, kung hindi ka naman maagap, kung ikaw naman ay laging huli, merong demonyo yan. Ang tawag dyan, demons of procrastination. Anyway, yung mga nauhuli naman na hindi sinasadya, ay wala namang po problema. Pero kung habit mo na yan, ay delikado. Amen. You are in danger. Kasi po, kung ano ang iniisip natin, yun ang magiging salita natin. Kung ano mga sinasalita natin, yun ang magiging galaw natin. Yun ang action mo. At kung ano yung mga action mo, yun ang magiging ugali mo. At kung ano ang ugali mo, yun ang destiny mo. Yun ang destinasyon mo. Amen? Kung ugali na ay makadiyos, sa langit ka. Ugali mo ay kalahating Diyos, hindi ka pwede sa langit. Kasi kahit 99% hindi pwede. Amen? Hindi po tumatanggap ang Diyos ng 99% na pagsunod. Amen po? One of the most interesting characteristics you will ever find in the Bible is a guy named Balaam. He starts out and you think he's a man following God. Kung titingnan mo, parang talaga sumusunod siya sa Diyos. He says and does all the right things when you first encounter him in the book of Numbers. Pagbabasahin mo ang book of Numbers, parang talagang masunurin niya, no? He's also the only person who actually talks with donkey. Sa Bible, siya lang po talaga yung taong kumausap sa asno. May nagsalitang hayop doon, no po? At ang manok, hindi nagsalita, tumilaok lang. Pero kay Balaam, nagsalita yung asno na sinasakyan niya. So, Balaam's story is found in the Old Testament, but Peter and Jude mention him in the New Testament. Old Testament and New Testament, dumadiretso pa rin. Ano po? In fact, you will even find him again in Revelations 2:14. Sabi po dito, may ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan at nakiapid. So, who is this donkey riding guy? Rider din pala to si si Balaam, no? Pero iba rider ngayon, mga motor, no? Noon pala, may rider na rin. Was he genuine?
How did his donkey get so smart? More importantly, what can we learn from this prophet with a talking donkey? Ano pa man, ang mahalaga, yung matututuhan natin ngayon. Ano ba? So number 1, lesson, the permissive will of God. Amen. Sa buhay ni Balaam, ay naroon po ang permissive will of God. Pag sinabi kasing permissive will of God, nandun nga yung will of God, pero nandun din yung will of man. Kaya pag sinabi permissive, will of man and will of God, so naghati sila. Amen? So yan po yung lesson na makikita natin kay Balaam. 50-50. Amen? Pagka ang mga born again ay 50-50, ang tawag doon, kunyari lang born again. Kaya kung mga 50-50, dagdagan mo ng 50. Amen? Baka 50-50 ka sa paglilingkod mo, 50-50 ka sa pagbibigay ng tithes mo, 50-50 ka sa pagdalo. Anything po na hindi mo nabuo para sa Panginoon, hindi ka umabot ng 100%, 50 ka pa rin. Amen? Kasi hindi ka pa rin qualified kahit 99 ka, 0.99. Amen? Ang paglilingkod sa Diyos, ang pagmamahal sa Diyos, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi pwedeng 99.99. 50 pa rin yan. Permissive will pa rin ang tawag dyan. Kaya kahit born again ka na, bakit hindi ka pinapagpala, hindi ka nagtatagumpay, hindi umaangat ang buhay mo, kasi merong permissive will. Amen? Sabi ng Numbers 22 verse 19, but stay here one more night, and I will see if the Lord has anything else to stay to me or to say to me. Amen. Kasi po may dumating na sabing gano'n, pinapapunta ka ni Balak kasi kailangan sumpain mo yung mga Israelita, napakarami na. Baka maubos itong mga Moabites. At napakarami ng mga Israelites, baka gawin lang kagaya ng damong sariwa na kinakain ng baka. Baka maging damo lang, maubos. Kaya pinuntahan si Balaam. Dahil alam po ni Balak na hari ng Moabites, na itong si Balaam ay merong kapangyarihan na sumpain at pagpalain ang sinumang gusto niya. Amen? The prophet wants to do what God has told him not to do. Yung pong problema, naging permissive will. Gusto niyang gawin, the prophet wants to do what God has told him not to do. What God has told him not to do. Yung bagay na ayaw ng Diyos at hindi pinapagawa ng Diyos, yun ang Diyos gustong gawin ng propeta. Amen? Kaya tawag doon, permissive will. Permissive will of God, it means that He will sometimes allow us to do things that we insist on doing. Papayagan ka ng Diyos kasi ini-insist mo gawin pero hindi naman niya kalooban. Kaya isa sa lesson na makikita natin kay Balaam ang permissive will. At ito, kung meron ka nito, nawa pag-uwi mo, tapos na ang permissive will. Gagawin mo na ang God's will. Amen? Sa paglilingkod mo, hadlang yan. Sa pag-unlad mo, hadlang yan para ikaw maging effective sa ministry. Pagka nando ka sa permissive will, papasok ang dyablo. Amen? Ang sabi kasi doon, nung bumalik ulit, yung mga Moabites na mga inutusan ni Haring Balak na merong masamang balak sa mga Israelita na sumpain ito, inoperan siya ng mas malaki pang pera. Amen? Kaya sabi niya, sige, maghintay kayo dito. Kaya alam ng Diyos na itong si Balaam ay talagang gustong sumunod pa rin sa masamang balak ni Haring Balak. Tingnan mo, pangalan pa lang, Pag sinundan mo, dinagdagan mo, masamang balak. No? Kaya po,
pinatulog pa niya doon, kaya ininsist niya, gusto niya palang sumunod, pero ang payo pa rin ng Diyos, basta, ang sasabihin mo lang ang pinapasabi ko. Amen? Sa mga permissive will na ginagawa natin sa paglilingkod. Hindi mo hindi mo basta-basta mahalata. Kasi andiyan ka pa, buhay ka pa, malakas ka pa, parang wala naman nangyayari like Samson. Yung pag-aasawa ni Samson, hindi naman God's will, pinatay siya ni Delilah. Unti-unti, si Delilah nakapatay sa kanya. Sipin mo, ibisto yung kanyang buhok. Amen? Pag naputol ito, wala na siyang lakas. Sinagot pa rin ng Diyos ang panalangin ni Samson. Kasi sabi niya, Lord, minsan mo pa ako palakasin. Di ba tayo, kahit tayo permissive will, pagka tayo nagpe-pray, sinasagot pa rin. Pero sayang. Amen? Sayang. Kasi permissive will, walang pupunta sa langit. Lahat ng sumusunod lang sa kalooban ng Diyos ang pupunta sa langit. Pero ang mga taong merong permissive will, kahit ang dami mong ginawa, na pagod at hirap, tumagal ka man sa ministry at paglilingkod, dahil permissive will, sasabihin ng Lord, hindi kita nakikilala. Amen? So, hindi pa tapos ang laban. Brothers and sisters, pastors and leaders, ministers, hindi pa tapos ang laban. Amen? May pag-asa pa tayo. Amen? Hindi na tayo kailangan iboto para manalo. Amen? We are on a winning side. Hindi mo na kailangan na maraming boto para manalo ka. Gaya ng ginagawa sa halalan ngayon. Amen? Magkasunod pa ang undas. Halalan at pagkatapos piyesta ng mga patay. Hallelujah. So, ang permissive will, ito ay 50% galing sa iyo. Amen? At 50% galing sa Panginoon. Pero merong permissive will na 100% kasi hindi ka naman totoo kay Lord. Dapat ang born again makita sa tunay na buhay. Amen ba? Pagka hindi makita sa tunay na buhay, yung pagiging maka-Diyos, at ito'y sa salita lang, ito ay permissive will. And another lesson, number 2, from Balaam's teaching, the positive but compromised attitude. Tama naman ang kanyang ginawa. Positive, pero compromiser. Pag sinabi kasing compromiser, umaayon ka pa sa takbo ng mundo. Umaayon ka pa sa mali. Iba naman yung nakakagawa ka ng mali, pero hindi ka ayon sa nagawa mong mali. Amen ba? At yung ginagawa mong mali, hindi mo iyan pinapangarap na magkamali ka ulit. Alam natin, ang opposite ng palpak ay tumpak. Perfect and imperfect. Amen ba? So yung mga positive na alam natin, pero nagko-compromise naman tayo, ay hindi rin po iyan katanggap-tanggap sa Panginoon. At alam niyo po ba nangyari kay Balaam? Dahil siya ay compromiser, nagmukhang pera. Nagsisinungaling. Amen? Nagsinungaling siya. Sabi niya sa una, kahit ibigay pa ang lahat ng ginto at pilak sa palasyo ni Balak, kahit konti, hindi ako titikim, hindi ako kukuha. Kaya, pero hintay kayo rito, nag-compromise. Yung pangalawang pumunta. Kasi ang dyablo, hindi lang isang atake ang ginagawa ng dyablo. Ang ating battle ay hindi lang one day. Tapos weekly, no. Every minute of the day, may battle tayo. Kasi nga yung ating mga words, yun ang nagiging action natin. Kaya what's our words? Bantayan natin salita natin. Amen po? Si Balaam, ang attitude niya ay compromiser, pero ang ginagawa niya, positive. Ang ginawa niya,
pinagpala niya yung mga Israelita ilang beses hanggang sinabi pa ni Balak, hindi mo naman sinumpa eh. So positive. Amen? Pinapagpala niya. Pero meron sa ilalim na ginawa siya. Siya ang nagturo para yung mga Mobita na babae ay patulan ng mga Israelitang lalaki. Tinuruan kumain ng mga pagkaing inihahandog sa Diyos-Diyosan. Compromiser. Amen? At tinuruang makiapid. Positive nga, pero compromise sa mga family natin. Hindi ba tayo nakakagawa ng, Hindi ba tayo compromiser? Sa sarili natin, di ba tayo nagko-compromise? So mali po yun. Hindi yun gusto ng ating Panginoon. Mas marami kang time sa iyong mga Diyos-Diyosan. Amen? Pagka yan ay binigyan mo na maraming time, ang isang bagay, Diyos-Diyosan na yan. Kaagaw na ng Diyos yan. Kalaban na ng Diyos yan. Hindi masama magnegosyo, hindi masama maghanap buhay, hindi masama na ikaw ay mag-recreation, hindi masama na may mga mamasel kayo ng pamilya mo, magkainan kayo, tulungan mo ang pamilya mo, ipaglaba mo yung anak mo, pagluto mo yung mga nagtatrabaho, tulungan mo ang gawain bahay. Pero kung nako-compromise mo naman, na positive nga yan, tumutulong ka sa family mo, pero inahayaan mo naman ang bahay nyo, inuman. Nagiinom yung asawa mo, ninigarilyo anak mo, umuusok yung bahay nyo, nagiging sugalan, at nagiging bahay ano pa. Nandun pa yung mga nagli-live-in sa bahay nyo. Ba't hindi mo lagi turuan, mag-pray tayo anak, pag-pray natin na isettle kayo ni Lord. Ano ginagawa mo? Compromise kasi nabibigyan ka naman ng pera eh. Kasi pagka pinagalitan mo, wala ka ng pera. Amen? Minsan wala na yung authority mo dahil sa pagko-compromise mo. Ang mga parents, pinag-aalaga pa ng mga apo. Tapos ka na nga mag-alaga sa mga anak mo, mula nung maliit eh. Hindi pa kayo born again, nantitigas ng ulo eh, di ba? Hanggang lumaki, tumigas pa rin ang ulo ng anak mo. Tapos nagkaanak, nagkaasawa, compromiser, tinuruan mo ng salita ng Diyos. Amen? Positive nga, ayos nga kayo. Pero sa ilalim nun, may demonyo. So hindi ka pagtatagumpayin ng Diyos sa laban mo araw-araw. We are engaged on war. We are on war. Kailangan matalo ng mga Israel, ang Palestine. Amen? Kailangan tayo nagpapasabog ng mga bomba, no? Nang ikamamatay ng demonyo. Paano ka makakapatay ng demonyo? Paano mo mapapahinto ang trabaho ng dyablo? Compromiser ka. Meron pong isang pangyayari sa Africa, 1988. Sa loob po ng church, parehong elder nagkagalit. Isang araw, itong elder na to umattend ng isang conference na calling for holiness, church holiness. Pagkatapos niyang umattend, doon niya na-realize na doon pa lang siya na born again pala, ang tagal-tagal niyang elder. Kasi kalaban niya yung isang elder. Kaya ang ginawa niya, pumunta siya sa witch. Hindi lang naman si Haring Sauli, kahit sa personal natin eh. May pumupunta sa witch. Siyempre, pag sinabing witch, siya yung mangkukulam. Kaya sinabi nung witch, sige, balik ka dito, mag-down payment ka muna. Nagbigay siya, malaking down payment. Pagkaraan na ilang araw, bumalik siya. Doon sa witch na yon, nakita niya pagdating niya, nakaupo na yung witch sa ilalim ng puno. At merong bowl doon na mga witchcraft medicine. At merong salamin, sabi niya, o ito, nakikita mo ito salamin. Ang ginawa nung witch na yon, yung mga medicine,
Ipinunas niya doon, nispong niya, winisik niya doon sa salamin. At pagkatapos niya iwisik sa salamin, lumitaw yung mukha ng elder na kalaban niya sa church. Kaya kinuha yung razor. Yung leeg, hiniwa-hiwa pa cross. Tapos yung salamin na puno ng dugo. Nagulat ngayon, elder, ha? Pinatay mo siya! Sabi ganon. Bakit pinatay mo? Sabi ko, parusahan mo lang. Sabi niya, yan talaga yung trabaho ko. Kaya po nung umuwi siya, nabalitaan niya, immediately namatay ang sakit hemorrhage. Amen. So, sa pagko-compromise, so yung demons nakakapagtrabaho. Samantalang sabi ng Bible, Romans 12:19, vengeance is mine, says the Lord. Ba't nagingit-ngit ka sa kapatid mo? Amen? Pareho kayong born again. Amen? Pero alam niyo po, yung pumunta sa witchcraft, doon pa lang pala siya na born again. Nasa loob siya ng church, pero hindi pala siya born again. Kaya nga, mapapasin natin sa panahon noon, pagka nalaman na siya ay witchcraft, papahuli yon, paparusahan yon. Pero ngayon, bakit ang mga witchcraft hindi napaparusahan? May mga witchcraft yan Ba't hindi napaparusahan? Wala tayong batas. Amen? Sila yung mga compromiser. Kasi parang, nadadaya. Kapag hindi mo alam ang salita ng Diyos, nadadaya tayo. At dahil alam mo ang salita ng Diyos, kung totoong alam mo ang salita ng Diyos, i-apply mo to sa buhay mo. So marami pa rin ang hindi totoong nakakaalam ng salita ng Diyos. Narinig mo lang ang salita ng Diyos, pero hindi mo alam ang salita ng Diyos. Kasi pag alam mo ang salita ng Diyos, magkakaroon ka ng application. Even in difficulties, even in trials, kahit anong panahon, kasi pag in-apply mo ang salita ng Diyos, during your trials, during your resentment, magkakaroon ng refreshing, hindi compromising. Amen? Hallelujah. Yan po ang ginawa ni Balaam. Nag-compromise, pumunta sa doon kay Balak. Ano po ginawa niya? Sabi ng Numbers 22 verse 21, Balaam got up in the morning, saddled his donkey and went with the princess of Moab. Verse 22, but God was very angry when he went, and the angel of the Lord stood in the road and opposed him. Galit ang Panginoon, kaya nagpadala ng anghel ang Diyos. Sabi, God was very angry when he went, and the angel of the Lord stood in the road and opposed him. Nakasakay sa donkey si Balaam, at siya ay papunta na, hinaharang siya ng anghel. At napalo pa nga niya, nabugbog ni Balaam yung donkey. At sabi ng donkey, bakit mo ako pinapalo? Dinadala naman kita kung saan mo gusto. Ba nagsalita yung donkey, hindi pa siya na alarm. Hindi naman nagsasalita yon. Hindi pa siya na alam, nagsasalita ka pala. Doon lang sila nag-uusap, ang tagal niya na yung sinasakyan Dahil siya ay compromiser. Amen. Yung mga compromiser, hindi mo na nalalaman yung mga pangyayari, parang hindi ka na aware, parang lutang na lutang. Parang tinatangay ka na lang ng hangin. Hindi po ganon ang pananampalataya natin. Hindi pa bago-bago. Kasi kapag compromiser tayo, pabago-bago yung pananampalataya natin. Hindi ka dapat nag-wave. Sabi ng James 1, 6 and 7, let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like the wind, blowing. Amen? Blow. Amen? Isang hangin na siya ay umiihip doon sa alon. At ang alon, kung saan papunta ang hangin, doon natatangay. Hindi o ganun. Let him ask in faith. Ang mga compromiser ay double-minded. Inaasahan nila, kahit mag-compromise ako, tatama naman na to. Wala po sugalan. Hindi po pwede isugal mo ang pananampalataya mo sa pagko-compromise mo. Amen? Kaya merong anghel.
Sabi ng verse 23, nang makita ng asno ang anghel, lumihis ito ng daan at nagpunta sa bukirin, kaya't pinalo ito ni Balaam at pilit na pinababalik sa daan. Si Balaam wala nakikitang anghel. Pero yung donkey, nakakita ng anghel. At inaharang sila, kaya yung asno lumilihis. Amen? Tingnan mo, pagka ikaw ay merong direksyon na mali, gumagawa ang Diyos ng paraan na hindi ka mapahamak. Amen? Kaya kapatid, itong lesson na to napakaganda. Tanim mo ito sa puso mo. No? Huwag mong kakalimutan ito habang buhay. Balaam's error was compromising his own morality in order to appease a pagan king. Si Haring Balak lang naman yun para lang magkaroon ng kapayapaan Kaya ang ginawa ni Balaam, nag-compromise siya. Like Balaam, Christians are full of compromise today. Amen? Wala naman kasi mangyayari sa'yo pag hindi ka nagbasa ng Bible. Wala naman kasi mangyayari sa'yo pag hindi ka nagda-tithes. Wala naman kagad nangyayari. Wala namang sudden. Wala namang mangyayari sa'yo kapag ikaw hindi nagbe-pray. Kapag ka ikaw gumagawa ng mali, kapag ikaw gumagawa ng kasalanan, hindi naman kagad tayo inahatulan ng Diyos at pinaparusahan. Pero compromising na yon. Amen? Dapat matakasan mo yun kasi dati ka nang makasalanan. Dati ka nang pag-aari ng dyablo. Ngayon ay pag-aari ka na ng Diyos. Dati kang ginagamit ng demonyo. Kasi lahat ng hindi born again, possible na magamit sila ng dyablo. Kahit mga kabataan. Bakit sila nagbibisyo? Bakit sila nagda-drugs? Bakit sila nakikipag-sex? Amen? Outside marriage. Sex without commitment. Ba't nila nagagawa yun? That is Balaam's teaching. Amen? Ba't sila nakipag-live-in? Kaya dapat sinesettle yon. Kasi tayo, born again na, ipinapag-pray natin. Kung tayo man nagko-compromise ngayon, paalala ito ng Diyos. But it's up to you kung i-post mo ang teaching na ito. Amen? Wala namang mawawala sa Diyos. Tapat pa rin ang Panginoon. Kaya ikaw, saan ka pupulutin? Saan ang direksyon mo? Pag ikaw ba'y maabutan ng Diyos, handa. Babalik ang Diyos. At ikaw yung babalikan, at ikaw yung pinapangarap na babalikan ng Diyos. Kaya dapat hindi siya mabigo, maabutan ka na handa. Hindi ka nagko-compromise. Naalala ko po yung gera. Yung hari. Amen? Kasama ni Jehoshaphat. At ang nag-prophesy, si Mikaya. Ano pa siya Nag-pretend pa siya na hindi siya hari. Paano? Lumipad yung pana. Natsambahan siya. Sinabihan na siya ng propeta, pag uwi nyo, wala nang leader ang mga tupa, wala nang pastor. Pero gusto pa rin niya lumaban sa gera. Amen? So tingnan mo, compromising. Tayo, binibigyan pa ng Diyos sa pagkakataon. Mahaba pa yung buhay mo, mahaba pa yung pagkakataon. Pero wag mong iabuso. Amen? Mahirap na kasi, itodo mo to the fullest yung paggawa mong pag-aabuso sa ating Panginoon. Pwede mong abusuhin ang tao, pero ang Diyos di mo pwedeng abusuhin. Amen? Yung compromising. We compromise by the kind of words we allow to come out of our mouth. Di mo ba mapigil? Ano sabi ng Jude 11 verse 1? Woe to them, for they have traveled in the way of Cain. O sabi, kawawa sila, kasuklam-suklam sila, kawawa sila. And has given themselves up to the error of Balaam for gain and have perished. Tinan mo. Kawawa po sila kasi napahamak sila. Anong ginawa nila? Nagko-compromise sila. May error Si Balaam,
isang error prophet. Pag may error, may mali. Sa buhay natin Kristiyano, alisin natin yung mali. Parang relo yan eh. Alam mo namang wala sa tama yung wall clock mo. Alauna pa lang, parang wall clock mo. 12:00. O, ano gagawin mo? Susundin mo ba yan? Di ba isa-set up mo yan? Aayusin mo. Pag hindi pa rin maayos, papalitan mo ng baterya. Pag hindi pa rin maayos, ano gagawin mo? Kukunin mo martilyo. Pukpukin mo na. Pero pag naayos yon, i-display mo pa siya. Amen? Tayo, mga born again tayo. Gusto ng Diyos maayos tayo. Wala pong problema na hindi kayang bigyan ng Diyos ng solusyon. Kaya lang, kapag ka ang problema, ayaw mo nang bigyan ng solusyon, hindi ka na sang-ayon sa Diyos para mabigyan ng solusyon ng problema mo, hindi ka papakailaman ng Diyos. Amen? Nag-compromise ka. Number 3, lesson about the life of Balaam, the greediness that filled with road rage. Amen. Kung may road rage, si Gonzales, Wilfredo, meron na palang naunang road rage. Road rage, amen? Nakasakay siya, nagahalit siya. So, na-transfer lang pala yun. Yung road rage dito sa Quezon Ave, no? Yung viral noon, na-transfer lang pala, galing pala kay Balaam yon. Merong greediness. Kasi po sa buhay ni Balaam, nandun po yung greediness. Anong greediness? Pagiging sakim, pagiging materialistic, pag-aangkin, amen, panghihinayang sa mga material, kaysa sa panghihinayang sa Panginoon. Mas manghinayang ka na hindi ka lumalakas sa Panginoon, na hindi mo nasusunod ang kalooban ng Diyos. Panghinayangan mo yan, kaysa masunod mo ang pagkaperahan na nasusuway naman natin ng Diyos. Amen? Huwag masyadong ganid, greediness o sakim, no? Sa mga material, greediness. Sabi ng verse 18, Numbers 22, verse 18, ibigay man sa akin ang lahat ng ginto at pilak sa kanyang palasyo, kahit kaunti, hindi ko maaaring suwayin ang utos ni Yahweh. Napakagandang salita, no? Meron din gumagawa niyan. Pastors and leaders. Kahit kaunti, hindi ko susuwayin. May mga gumagawa niyan. Kasama po tayo lahat diyan. Pagdating sa mga ganyang bagay. Pero ginawa ba ni Balaam? Totoo ba na hindi niya pinag-interesan yung ginto at pilak, yung material ni Balak? Hindi po. Amen. Nag-compromise doon. Amen. Nagkaroon siya ng greediness. Pinag-interesan niya yon. Sinabi lang niya doon sa mga tao, amen, na kahit kaunti hindi ko susuwayin ang utos ng Diyos. Nung may bumalik sinabi niya ganun ba? Sige, dito muna kayo. Hihintayin ko kung ano sasabihin. Alam mo, ang Diyos, pag isang beses ka sinabihan ng Diyos, hindi makulit ang Diyos. Yun na yun. Hindi yung kagaya ng tao na pag tinanong mo, talaga bang mahal mo yung aso mo? Samantalang sinabi mo na sa akin na mahal mo yung aso mo Nasabi mo, papagamot mo yung aso mo. Tapos ulitin ko pa ba, talaga ba ipapagamot mo? Tao pwede, pero ang Diyos hindi. Pag sinabi ng Diyos, huwag kang sumama. Dahil kasi may material, merong greediness, natatangay siya. Bakit si Judas ba? Example si Judas, may greediness sa mga material. Huwag mo pagpalit ang pagiging born again mo dahil lang sa salapi o sa pera. Amen? Sabi ng Proverbs, yung good name, better than silver and gold.
pangalan natin, kayamanan natin yan. Yung malaman nila, yung born again na yan, sabihin ng kapitbahay mo, yung born again na yan. Talagang hindi mo makikitaan yan, ang pagmumura, pagsisinungaling. Yung born again na yan, hindi mo talaga makikitaan yan na umaayon o sa mga material na magkakasala. Amen? Hindi yan sakim. Kahit inagawan ng lupa yan, hinayaan lang niya. Kahit yung harapan ng bahay niya, pinaparkingan, hinayaan lang niya. Kahit may mga offer sa kanya, sinasabi niya, hindi ako pupunta sa inyo. Kahit birthday mo, kahit kasalan, kasi may simba kami. Pastora ako sa church, pastor ako sa church, leader ako sa church. Kahit sabihin, sayang to, magkakapera ka dito. Di ba, kailangan mo ng pera, narinig ko, na kailangan mo ng 20,000. Ito nga, kakausapin nga natin. Magpa-partner sa negosyo mo. Hindi nga, may simba sabihin mo na lang doon sa pastor nyo, sa church nyo, alam naman nila, naintindihan ka naman nila. Hindi ka na pupunta ng Sunday. Ayan ang teaching ni Balaam. Ano mapapala mo? Di nanakawang ka na. Ang pagsunod sa Diyos ay pagpapala. Ang pagsuway sa Diyos ay sumpa. Kapag tayo sumusuway sa Diyos, sa pamamagitan ng greediness, pagiging sakim, nagkakasala tayo. Amen? Tingnan mo, ang ganda ng sa kanya offer. Verse 17, pagdating mo doon, pag sumama daw siya, sinusundo siya. Pagdating mo doon, pararangalan ka. At ang parangal na ibibigay ay mabuti. At ibibigay sa iyo anuman ang magustuhan mo. No limit. Amen? No limit. Sumpain mo lamang ang mga Israelita. Sabi ng mga Mobita, ng mga inutusan ni Balak, lahat ng magustuhan mo. Amen? Yung offer, unlimited. Pararangalan pa siya. Papalakpakan pa siya. Kapatid, sa Panginoon, walang kwenta yung palakpak ng tao. Pinapalakpakan ka nga ng tao, hindi naman nalulugod ang Diyos sa iyo. Amen? Dapat, kung ang tao pumapalakpak, naluluwalhati ang Diyos. Hinahangaan ka nga niya. Pero hindi naman naluluwalhati ang Diyos. May greediness. Amen? Kaya tingnan mo, yung mga biyahe mo, naiinis ka. Yung mga travel mo, yung journey mo, naiinis ka. May problema sa mga journey mo. Di ba alam, every day is a journey in life. Amen? Walang hindi naglalakbay sa atin. Life is a journey. Kapag dumating na naman ang araw ng bukas, ibig sabihin, nakarating ka na naman sa isang biyahe. Huwag ka mainis sa biyahe mo. Kasi pag may nainis ka sa biyahe mo, bad trip ka. Hindi ka makakarating sa pararoonan mo. Amen? May mga bad trip dyan sa kalsada. So ang cause, greediness. Tingnan mo, kahit kalsada, marami mga sakim Sulputan dito, intersection, singitan. Di ba may mga sakim? Kung ikaw born again, sasama ka ba doon? Alalay ka lang. Amen? Marami sakim kahit sa kalsada lang. Sinosolo yung kalsada. Minsan yung kalsada, ginagawa pang tindahan, doon pa naglalagay ng mga paninda. Di ba yung sakim, paghahangad ang di naman kanya, yung harapan ng bahay mo, paparik na ng mga sasakyan. Samantalang yung bahay mo, may sarili kang garahe, sila wala. Tapos nagpapark sa inyo. Doon na siya tumitira. Di ba? Greediness yon. Hindi man lang magpapaalam sa inyo. Minsan yung basura pa niya, nilagay sa inyo. Ano gagawin mo ngayon? Magkakaroon ka ng galit. Si Balaam ay nagalit. Bakit? Sino ba si Balaam? Balaam was a witch doctor. Famous throughout the whole region, who commanded a high fee for his services.
Kilala to si Balaam, kung anong sasabihin niya. Mangyayari yon. Kasi witch siya eh. Witch doctor yan. Kaya tinan mo yung teaching ni Balaam, nalaman pa sa New Testament. Yung tinuturo niya dito sa Old Testament, nalaman, nabalitaan, at pinaalalahanan ng Holy Spirit. One important fact needs to be emphasized. God do not view Balaam proposed curses against Israel as empty words that had no power. Ang Diyos ay talagang alam ng Diyos, pag may sinabi ito si Balaam, mangyayari. Amen? Hindi ito masasabing walang kapangyarihan kasi nandun yung greediness. Kasi ang blessing at curse, pareho itong nag-exist. Amen? Depende ito sa pagpili mo. Ano sabi ng Lord? I set before you life and death. Blessing and curse. Therefore, choose life so that you and your descendants should live. Nilalagay ng Diyos yan eh. Pagpili mo yan eh. Amen? Hayaan mong ikaw ay maging maingat ka lang, maging matalino ka sa mga taong nandadaya sa iyo, nanggugulang sa iyo. Kasi kapatid mo, pwede ka gulangan eh. Biro mo na gulangan ka. Nung ikaw ay inutangan, maamo ang muka. Amen. Nung ikaw ay inutangan, mapagpakumbaba. At nung sisingilin mo na, sa utang, mabangis na ang muka. Hindi ba nagulangan ka? Iyan ay lesson. Amen. Doon sa mga tao na nangungutang. Dapat sa mga born again, kung nangungutang tayo, matuto tayo magbayad. Pakita naman natin ng magandang ugali. At ngayon, ikaw naman yung inuutangan, hindi naman makabayad, pakita mo rin magandang ugali. Amen? Dahil hindi makabayad, pakita mo rin magandang ugali. Kasi hindi lang naman siya ang paggagalingan o magiging resources mo, maraming resources na nilagay ang Diyos. Huwag ka lang sa Kanya umasa. Nasingil ka sa Kanya dahil meron kang pangangailangan na matugunan. Eh wala nga siya. Eh kung sabihin niya, sige karnihin mo ako, benta mo sa palengke. Hindi mo naman gagawin, siguro. Amen? At hindi rin papayag yun. Baka awayin ka pa nung sinisingil mo para manos na. Minsan, ganun po, no? Kaya tayo mga born again, yung greediness, baka tinatamaan pa tayo. At nabibiktima pa tayo. God regarded them as a serious threat to Israel. Yung kay Balaam. No po? May threat talaga yung Israel. Pero masumpa iyon. Dahil sa greediness po ni Balaam, may ino-offer eh. Pwedeng tayo, masira natin ang kapwa natin dahil may ino-offer sa atin. Dahil may pabor tayo. Di ba sabi nila, huwag mong gawin yon. Kung gusto mong umangat, huwag mong tapakan yung kapwa mo. Gusto mo palang umangat eh, tinatapakan mo yung kapwa mo. Gusto ni Balaam matanggap yun eh. Kaya pinuntahan niya yun. Pero, alam mo ang Diyos, pinagbawalan siya eh. May threat ang Israel. Kung ano pinagpala ng Diyos, yun lang, hindi mo pwedeng sumpain basta-basta. And for this reason, God intervened personally to prostrate Balaam's intention. Tingnan mo po, di ba? Kung ikaw yon, may magsusumpa sa iyo. Andiyan ang intervention ng Lord. Kasi andiyan ang Diyos eh. Huwag ka lang magkaroon ng greediness, pagiging sakim, pagiging makasarili, selfishness, magkakambal sa greediness. Hindi yan magkakaroon ng greediness kung walang selfishness yan. Doon nagsimula yon. Tinitingnan lang ang kanya sarili. Amen? Tayo talaga, kung titingnan natin para kay Lord ang ating sarili, mukha kang kawawa, mukha kang pagod. Pero huwag kang magpakapagod, enjoy mo ministry, i-balance mo.
Pero tamang balance. Baka naman ang pag-balance mo ng ministry, nakakalamang ka na. Nagkakaroon ka na ng greediness. Amen? Nagiging makasarili na tayo. Sabi ng verse 26, Then the angel of the Lord moved on ahead, and he stood in a narrow place where there was no room to turn, either to the right or to the left. Verse 27, When the donkey saw the angel of the Lord, it lay down under Balaam, and he was angry and beat it with his staff. Verse 28, Then the Lord opened the donkey's mouth, and it said to Balaam, What have I done to you to make you beat me these 3 times? Bakit? Ano ba ginawa ko? Bakit 3 beses mo ko pinalo? Hindi alam ni Balaam na yung donkey pinagsalita ng Diyos. Amen? Sa buhay natin, no po, pag meron tayong ginagawa, meron ding donkey in a form of man. Para tayo hindi maparusahan, mapahamak. Kaya wag tayong magagalit. Amen? Baka iba dyan na minsan may mga umatin sa church, pag-uwi minsan, imbes na maganda ang marinig sa bibig, nagsasalita, ako yung pinatamaan doon ako yung pinunterya doon Alam ko yun, ako yun Kapatid, tanggapin mo na lang kung ikaw naman talaga yun Alam nga naman, iba yung punteryahin ko dito. Ikaw yung nakaupo dito. Cellphone ka na cellphone diba? May nagpe-press, nagsa-cellphone ka. No? Tapos minsan, pag ikaw yung matamaan, at meron naman nag-exhort, hindi lumatayo, hindi nagbibigay. Magsasalita ka rin. Palagi na lang ganun, pinapatamaan yung hindi nagbibigay. Sino patatamaan? Pag oras ng giving, siyempre yung hindi nagbibigay, ang i-encourage. Ikaw correct, i-rebuke. Tapos pagka marinig mo pa, lagi na lang ako yun ako yata yun Dahil 20 pesos lang binibigay ko, kuripot daw ako. Pag daw sa milk tea, malaki daw ako gumastos, ang lilibre pa. Pag nag-o-offering daw, 20 pesos lang, parang ako yun Dapat hindi ganyan, tingnan mo, Dapat, iniintindi mo yung sarili mo, pero hindi mo inintindi kung anong gusto ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ano sabi ng donkey kay Balaam? Am I not your own donkey, which you have always ridden to this day? Have I been in the habit of doing this to you? Sinabi niya, bakit? Ginawa ba kitang Sinalbahe ba kita? Di ba sinasakyan mo ko? Lagi mo naman ako kasama. Lagi mo naman ako napapakinabangan. May ginawa ba ako sa iyo? Di nagsalita si Balaam. Sabi niya, hindi. Then the Lord opened Balaam's eyes. Tingnan niyo po, ang Diyos, hindi ka bababayaan basta ng Panginoon. Kasi kung hindi po nakita ng asno, hindi po nakita ng asno yung angel, patay na si Balaam. Kung hindi ka nire-rebuke ngayon, baka patay na yung pananampalataya mo. Kung hindi ka tinutuwid ngayon. Amen? Kung hindi ka tinuturoan ma-deliver. Hindi ka tinuturuan ng deliverance. Hindi ka tinuturuan ng totoong leadership, totoong born again. Hindi yung masaya ka lang mag-born again dahil meron kang nililigawan. Hindi yung masaya ka lang born again dahil may boyfriend ka, may girlfriend ka. Dapat ayos mo pa rin yan. Amen? Yung iba naman, walang boyfriend, masaya dito. Walang girlfriend, masaya dito. O ikaw, masaya ka rin. Kung sakali ba, mag-break kayo ng boyfriend mo dahil yan ang kalooban ng Diyos, backslide ka na? O kung tatanungin ka, amen, malugi negosyo mo, backslide ka na? So then the Lord opened Balaam's eyes, and he saw the angel of the Lord standing in the road with his sword drawn. So he bowed
low and fell face down. Verse 32, the angel of the Lord asked him, why have you beaten your donkey these 3 times? I have come here to oppose you because your path is a reckless one before me. Reckless ka na sa dinadaanan mo. Amen? So, brothers and sisters, binibigyan tayo ng Diyos ng tamang direksyon. Baka iba na yung mga direksyon natin, yung ating dinadaanan. Amen? So, sa tatlong yan, diba? In these 3 lessons from the life of Balaam, it gives us deeper knowledge to understand who we are in the sight of God when it comes in decision-making and the coming attack of various temptations. Sino ka? Sino tayo? Pag dumarating ang mga iba't ibang mga attack. Amen? Pag dumarating yung kailangan decision-making, ito po ang tinuturo sa atin. Huwag tayong mag-compromise. Huwag tayong magkaroon ng greediness. At huwag tayong maging lumayo sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong gumawa ng permissive will. Amen? This is where Balaam looks like a real man of God. Huwag yung looks like lang tayo. Na totoong born again. Amen? Wag po natin gawin yung na mukhang totoo lang tayong born again. Amen? Talagang born again ka. Susunod ka talaga sa Panginoon, hindi pa kunwari. Amen. He took the time to ask God what to do. And he listened when God instructed him not to go with Balak's men. The king sent his men back a second time with more money, and again he refused. Looks like obedience. Hindi rin tayo dapat mukhang masunurin. Hindi lang tayo mukhang totoo. Dapat masunurin. Sabi ng Hebrews 10 verse 26 to 27, matapos natin malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na may alay para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ulitin ko po. Hebrews 10, 26 to 27. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ang nakipagkaibigan sa mundo ay kaaway ng Diyos. James 4:4. Amen? At sabing ganon, baka umaasa ka lagi na may grace. Dahil kasi if sin abound, grace abound. Ganon na lang ba? Ano ba nangyari kay Balaam? Nagtagumpay ba? Nagka-loko-loko buhay niya. Hanggang ngayon, hindi siya maganda example. Ilang libong taon na, ang kanyang ginawa ay pinapaalala pa rin ng Diyos sa mga generation natin na hindi dapat tularan. Amen? Wala na pong maaari pang ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kasi willful sin na eh. Sinasadya na natin. Inaabuso na natin. Inaabuso mo yung oras na lagi kang wala sa tama. Inaabuso mo yung pagpapatawad ng Diyos. Lagi mong kinukupit yung tithes mo, yung offering. Inaabuso mo yung pagsuway mo sa Panginoon. So ano mangyayari? Kaya ito'y paalala. Amen? Huwag nating sadyain. Huwag nating abusuhin ang Diyos. Dahil pagka ang Diyos ang ating inabuso, pwede tao, abusuhin mo eh. Kapatid mo, abusuhin mo eh. Kapwa mo. Pero pag Diyos ang abusuhin, wala nang pagpapatawad.
Ang Diyos pala ay pwede ka palang pabayaan din. Although sinabi niya, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Kung sumusunod ka, pero kung di ka naman susunod, iiwan kita. Sabi ng Panginoon. Sinabi niya, kung susunod ka, hindi ka pababayaan. Kung magbabago ka, hindi ka pababayaan. Kung ganyan tamad ka sa gawain ng Panginoon. Hindi ka excited sa gawain ng Diyos. At ang Diyos, hindi lang siya, lagi kang tinatanggap ng tatakwil din ng Diyos. O lagi natin narinig ang prodigal son. Ganun na lang ba? Ganun na lang, mga prodigal daughter, prodigal son? Aalis ka sa Panginoon, tapos babalik ka? Ba't ang iba sa atin, nakabalik ba? Nakagaya ng prodigal son, dali nakabalik, inaantay ng ama. Amen? Sa isang maliit na bagay na hindi tayo napagkakatiwalaan, paano ka pagtitiwalaan ng malaking bagay? Kung ang buhay spiritual mo hindi umuunlad, paanong pauunladin ng Diyos ang financial mo at material? Dahil sabi mo, I learned to be content, okay na sa akin to. Kung okay na sa iyan, paano ka makakatulong sa gawain ng Diyos? Makasarili ka pa rin. Ang Diyos nagtatakwil din. Pero hindi ko sinasabi masama ang Diyos. Sinasabi ko lang ito, baka naabuso natin ng Diyos, paalala ito sa atin. Hindi para sabihin sa inyo na masama ang Diyos. God is good all the time. Amen? 1 Chronicles 28 verse 9, At ikaw naman, Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos na iyong Ama at paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip. Ano kikilalanin mo ang Diyos? Huwag mo igaya ang Diyos sa mga magulang mo na pag dumating ka ng bahay, di ka man lang magmano sa magulang mo. Di ba may mga anak na ganon? Pagsabi ng magulang, anak, sumama ka, pupunta tayo sa church, kayo na lang ma. O kinikilala ba niya ang Diyos? Anak mo yan ha. Amen? Asawa mo yan ha. Ano sabi dito? Kilalanin mo ang Diyos na iyong Ama at paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip. Yung isip natin, ang puso natin, bigay natin sa Panginoon. Kilalanin natin ang Diyos. Amen po? And you, my son Solomon, acknowledge the God of your father and serve Him with wholehearted devotion and with a willing mind. For the Lord searches every heart and understands every motive behind the thoughts. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will reject you forever. Hindi alam ito. Dinadaya pa ng diablo. Minsan may mga nagtuturo, mahal ka ng Panginoon. Sige, balik ka lang. Sobra ka na. Tapos sabi niya, forever. Si Lord nagsasabi niya. Kaya kung nagbabala ka ngayon, wag mo ituloy ang kapatid. Sobra ka na, nagiging tamad ka na, no? Kilalanin natin siya, paglingkuran ng buong puso at pag-iisip. Kapag ka tayo naglilingkod sa Diyos ng buong puso at pag-iisip, wala tayong i-reserve. All out tayo para sa Panginoon. Walang reservation ang paglilingkod. Siya lagi ang priority mo. Amen? Hindi mo siya ikakahiya sa mga tao. At ikaw ay magiging living epistle. Isa kang manggagawang walang dapat ikahiya. Amen? Although hindi ka masasabing sabihin mo napakagaling mo, pero isa kang manggagawang walang dapat ikahiya. Amen? Sapagat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin at naunawaan ang ating binabalak at iniisip. Kaya kung may binabalak kang mali, itama mo na ngayon, kapatid. Narito si Balaam, wala pong nangyari maganda sa kanya. Bad trip yung journey niya. Bad dreams pati siya.
Amen. Kung lalapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Ngunit kung tatalikuran mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Last verse, Proverbs 1:24-26. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. Ngunit hindi ninyo pansin pati mga saway ko. Walang bahala nyo. Winalang bahala nyo ang aking mga payo, ayaw ninyong bigyang pansin. Paalala ko sa inyo, dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak na sadlak sa kaguluhan. Lahat ng mga sumusuway, wala na magagawa ang Diyos. Sumuway ka na eh. Ayaw ng Diyos na mapilit ka. Kusa kang susunod sa Panginoon, kikilalanin mo siya, paglilingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip. Tumayo po tayong lahat. Kung tayo ay kagaya ni Balaam, this is the time na tayo makipag-ayos sa Panginoon, or else the Lord will reject us. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Tayo ba ay nagkaroon ng greediness sa ano pa mga material na bagay? Greediness sa authority, greediness sa material, financial, greediness sa mga lust, sexual sins. Tayo ba ay nag-compromise? Tayo ba ay nasa permissive will? Iaalay tayo ng Panginoon. Pwede natin sabihin sa Panginoon, Lord, I'm willing. I-align mo ko ngayon to your will. Taas po natin ating mga kamay, sumunod tayo sa panalangin. Sabihin natin, mahal namin Diyos. Mahal naming Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Nagpapakumbaba ako. Nagpapakumbaba po. Inaamin ko po Inaamin ko po na mayroong pagkakataon na merong pagkakataon ako po ako po ay nakasuway ay nakasuway sa iyong kalooban. sa iyong kalooban. At sa oras pong ito, At sa oras po inaamin ko rin inaamin ko rin nakagawa ako ng mga kasalanan. nakagawa ko ng mga Patawarin mo ko. kasalanan. Patawarin mo ako. Ilayo niyo po ako sa lahat ng masama. Ilayo niyo po ako sa Pagpalain niyo po ako muli Pagpalain niyo po muli sa aking mga gawa, sa sa aking aking mga mga iniisip. sa aking mga Gamitin niyo po ako Gamitin niyo po ako upang sundin upang sundin ang iyong kalooban ang iyong kalooban at suwayin ang masamang espiritu. masamang espiritu. Inaari ko sa iyo Na ang aking buhay ang aking buhay bilang handog bilang handog at kalugod-lugod at kalugod na banal na banal sa iyong harapan. sa iyong Ako na lang mananalangin, Panginoon, maraming salamat po sa iyo pong mga salita. Thank you, Lord, for the humble exposition of your word today. Thank you, Lord, for the blessings of your word, for the revelation of your word, for the correction of your word, for the direction of your word. Bless your people today. Bless their family. Bless them, Lord, with the right spirit, with a pure heart. Bless them, Lord, above all they ask and think. And I bind every works of the devil, even Balaam's spirit, over their lives, over their body, over their family. I rebuke you in Jesus' name. We welcome the Holy Spirit. Fill us, Lord, with your love. Fill us, Lord, with your power. Fill us, Lord, with your wisdom. In Jesus' name. Amen and amen. God bless you.